Ito ang Kuryente, kung saan pinag-uusapan natin ang liwanag ng kinabukasan, ang transisyon ng mga korporasyon, kompetisyon sa pamilihan, at ang inobasyon tungo sa mas malinis at likas kayang enerhiya. Ako si Taning Sagid at kasama niyo ako ngayon sa pagdiskubre ng mga ideya, solusyon at aksyon para sa enerhiya ng bukas. Para sa baksa natin ngayong araw, ating tatalakayin ang pagtransisyon ng mga korporasyon sa paggamit ng sustainable energy. Ngayon, nag-imbita ako ng isang panauhin upang tulungan tayong mas intindihin ang paksa natin. Magandang araw, Izzy. Magandang araw. Salamat sa pag-imbita, Tani. Maraming salamat sa pagdalo. Unang-una, ano nga ba ang sustainable energy? Ang sustainable energy ay isang uri ng enerhiya na maaaring gamitin na walang katapusang panahon. Hindi ito kinakailangan na palitan dahil ang mga pinagkukuha nito tulad ng araw, hangin at tubig ay natural na muling nagbabago at patuloy na magagamit sa loob ng mahabang panahon. Sa tingin mo ba maganda ito para sa ating kalikasan? Maganda ito para sa ating kalikasan. Ito ay nakakapagbigay ng enerhiya na hindi napapahamak ang kalikasan. Ang pag-extract ng mga fossil fuel ay kadalasang humahantong sa pagwawasak ng tirahan at pagkasira ng ekosistema. Maganda nga ito para sa ating kalikasan, pero sa tingin mo naman ba maganda ito para sa ating bansa? Sa aking palagay, maganda ito para sa ating bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamahirap sa klima. Madalas na tinatamaan ng bagyo, baha at tagtuyot. Bakit mo naman nasabi yun? Sabi ni Kutzche na sa paglipat sa sustainable energy sources, mababawasan ng bansa ang pag-asa nito sa carbon at iba pang fossil fuel na nag-aambag sa mga greenhouse gas emissions at global warming. Umaangkat na maraming langis at natural na gasolina ang Pilipinas at dahil dito, nakasalalay ito sa pandidigang presyo ng enerhiya. Nakababawas pala ng pagkakataon ng global warming ang sustainable energy. Maganda nga naman ito dahil ang global warming ay nagdudulot ng panganib sa iba't ibang tao. Matanong ko lang, may mga kumpanya ba na dating gumagamit ng fossil fuels at nagtataransisyon na ngayon sa sustainable energy? Kung meron, ano kaya yung mga hakbang o paraan nila upang maabot ng layuning ito? Oo, meron na. Tulad ng SM. Nagpalagay sila ng mga solar panels sa bubong ng kanilang mga malls bilang alternatibo sa non-renewable energy sources. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba ng SM Group upang mabawasan ang kanilang carbon footprint at mapababa ang kanilang pagdepende sa mga fossil fuels. Sa obserbasyon ni Rivera, ang hakbang ng SM na mamuhunan sa solar energy ay hindi lang nakatuon sa pagtulong sa kanilang negosyo at mga customer, kundi pati na rin sa pagtulong sa bansa upang makamit ang mga target nito sa sustainable development. Isa pa ang FINMA Energy Corporation. Nakatuon sila sa pagbibigay ng mga solusyon sa renewable na enerhiya na nag-aambag sa mga layunin na seguridad sa enerhiya at ang sustainability ng bansa. Nagtayo ng wind farm ang FINMA Energy Corporation sa bayan ng San Lorenzo, Guimaras sa tulong ng Greenpeace International. Ang Greenpeace International naman ay isang non-profit organization na itinatag upang pangalagaan ang kalikasan. Kumakatawan din sila sa positibong pagbabago sa pamamagitan ng aktibong pagkilos upang itaguyod ang kapayapaan. Siguro masaya mga maninirahan sa Gimeras lalo sa pagbabago nito. Oo, ayon sa ulat ni Yap, mas nais nga ng mga taga-Gumiras ang renewable energy kaysa sa maruming enerhiya. Ipinahayag ni Gobernador Gumarin na ang mga tao sa Gumiras ay mas pabor sa mga teknolohiyang makikinabang ang kalikasan at hindi makakasama sa kalusugan ng mga mamamayan. Paano naman yung mga programa o proyekto ng gobyerno? May ginagawa din ba silang paglipat sa sustainable energy? Sa totoo lang, meron. Ang Build program. Ang pangangailangan ng karagdagang planta ng kuryente sa Pilipinas upang matugunan ang tumataas na pangangailangan para sa kuryente ay isang issue na patuloy na kinaharap ng bansa. Ang plano ng gobyerno ay magpatayo ng mga bagong planta ng kuryente
upang tugunan ang isyong ito. Sa kabilang banda, may mga plano ring magtayo ng mga bagong gas-fired power plants na inaasahang magiging mas environmentally friendly. Ayun lang naman ang mga maibabahagi ko. May mga tanong pa ba kayo para sa akin? Parang wala na naman. Pero grabe, ang dami kong natutunan ngayong araw. Nako, sana talaga madami kayong napulot tungkol sa sustainable energy. Ito kasi yung klase ng enerhiya na hindi na nga nauubos, hindi pa nakakasira sa kalikasan. Ang ganda nito para sa ating ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Tulad ng ginawa ng SM, naglagay sila ng mga solar panels sa mga kanilang mga mall para makatulong sa kalikasan. Sa Gumaras rin, may mga wind farm pa. Dagdag pa yung pagtatayo ng build program ng mga planta na environment-friendly na enerhiya. Nakakamangha talaga. Oo nga kapanapanabik talagang malaman ang mga nangyayari pagdating sa likas kayang enerhiya. Kaya naman, dito na natin tatapusin ang episode na ito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman, Izzy, at salamat din sa ating mga tagapakinig. Kung natuto kayo sa episode na ito, abangan nyo rin ang susunod na episode kung saan pag-uusapan naman natin ang epekto ng pagtransisyon sa renewable na enerhiya sa kompetisyon sa pamilihan. Hanggang sa muli, dito lang sa Kuryente.